Kung titingnan natin yung ating image, madalas na ito ay naglalandfall na yung mga bagyo tuwing buwan ng Nobyembre sa Luzon, Visayas, hanggang dito po sa may Caraga region. At dumilit na lamang po yung tsansa na lumilis ito na direksyon or nagre-recurve dito sa may Philippine Sea. For the month of November, in terms of intensity, posible pa rin magkaroon tayo ng mga typhoon and super typhoon. And in particular for this year, 1 hanggang 2 bagyo po ang pwedeng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At papangalanan po natin ito na Marce at Nika. Sa weather forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na 1 hanggang sa 2 bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng November. Ayon sa PAGASA, kadalasang maglalandfall ang mga bagyo tuwing November sa Luzon, Visayas o Caraga region. May posibilidad din daw na itaas ang mabubuong bagyo sa bansa ngayong November sa kategoryang typhoon o super typhoon. Samantala, papangalanan namang bagyong Marce at Nika ang 2 bagyong inaasahang papasok o mabubuo sa Philippine Area of Responsibility. Sa forecast ng PAGASA, ang mga bagyong ito ang magiging ika-13 at ika-14 na bagyo sa taong 2024. Matatandaang nito lamang Biyernes nang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang ika-12 bagyo sa bansa na si Bagyong Leon o Kongray na naging super typhoon. Narito naman ang magiging lagay ng ating panahon mula sa weather specialist ng PAGASA. Makinig ng mabuti mga kababayan. Umiiral ngayon yung easterly sa misilang bahagi ng Luzon at Visayas, kaya ngunit wala ho itong dalang malawakang mga pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. Dito po sa may Palawan, dahil pa rin sa extension ng kaulapan nitong dating bagyong si Leon, inaasahan natin na magiging makulimlim pa rin po yung kanilang panahon at may tsansa na mahihina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan. Pero dito sa Metro Manila and the rest of the country, inaasahan pa rin po natin yung maaliwalas na panahon o bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na kung saan may mga pag-ulan pero panandali ang buhos lamang. Sa kasalukuyan, wala naman tayo minomonitor na LPA o bagyo na posible makaapekto sa ating bansa within the next 2 to 3 days. At ngayong buwan po ng Nobyembre, posible po yung 1 hanggang 2 bagyo na pumasok sa ating area of responsibility. At kung makikita po natin dito sa ating climatological track o yung average track po natin na tinatawag, no, mataas na ho ang tsansa na maglandfall po yung ating mga bagyo ngayong buwan ng Nobyembre at lumiliit na ho yung tsansa na ito ay mag-recurve o kumilos palayo ng ating bansa. Kaya kung sakaling may mamonitor po tayo ngayong Nobyembre, patuloy ho tayo mag-antabay dahil nga po sa mataas ang tsansa na ito ay makaapekto sa ating bansa dahil tuwing buwan ng Nobyembre ay papunta na po tayo sa amihan season na kung saan landfalling nga po yung ating mga tropical cyclone. Sa mga kababayan po natin na maglalayag over the weekend, wala ho tayo inaasahan na gale warning na itataas sa anumang baybayin ng ating karagatan. Ngunit pinag-iingat pa rin po natin yung mga maglalayag sa may western section ng Luzon, pati na rin po sa may northern Luzon area dahil posible pa rin po dyan yung moderate to rough na sea condition. Pero sa lalabing baybayin na ating karagatan, generally magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang ang mga pag-alon. Iyan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST PAGASA sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!